mga kababayan, you are watching Panahon TV. Ngayong umaga makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Magandang umaga Sir Manny. Unang katanungan, ano na pong update natin dito sa low pressure area? Malulusa na po ba ito sa mga susunod na oras? Good morning, Ma'am April, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Tungkol sa iyong tanong, yung pong low pressure area na atin pong binabantayan malapit po sa Mindoro o sa west ng Batangas City, ito po ay inaasahang malulusaw na sa araw pong ito. At kanina po ika-4 ng umaga, ang low pressure area pong ito ay nasa layo na 270 kilometers sa kanluran po ng Calapan, Oriental Mindoro. Okay, so yan mga kababayan, good news po, inaasahan nating malulusaw na itong sama ng panahon ngayong araw. Kaya patuloy lang po na mag-monitor ng weather updates. Samantala, Sir Manny, bagamat naging maulap ang kalangitan this weekend, nakaranas naman po tayo ng mainit na panahon. Ano po ang dahilan nito? Ang dahilan po yan, Ma'am April, yung pong ating tinatawag na long wave terrestrial radiation or init po ng panahon dito sa surface of the sea ay hindi po makalabas, could not penetrate. The long wave terrestrial radiation could not penetrate into upper atmosphere. Ang dahilan po due to overcast skies. Katulad po ito ng kaldero na nakatakip sa isang kumukulong tubig. Kapag po yung kumukulong tubig ay patuloy na natatakpan, ito po'y patuloy na nag-iinit hanggang sa kumulo po yung tubig. Once na yung pong takip ng kaldero ay tanggalin po natin, sigurado po, mag-i-evaporate po yung init na naroroon po sa kaldero. Ibig sabihin ay makakawala na po yung init ng tubig na naroon po sa kaldero at yung pong mga evaporated na init ay papaitaas na po. Ganyan po ang pangyayari. Due to long wave terrestrial radiation, ang dahilan po ng pag-iinit ng panahon kahapon. Ayan mga kababayan, ang kasagutan kung bakit nga ba tayo nakaranas ng mainit na panahon bagamat cloudy skies naman po tayo nitong weekend. Samantala, sir, ano po nga inaasahan natin magiging lagay ng panahon ngayong Lunes? Ngayon pong araw ng Lunes, ang weather forecast po natin ay nagsasabi na ang buong Luzon, siyempre kasama po ang Metro Manila, ay makararanas nga po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat, pagkulog. Cloudy po dito sa Luzon. Ang dahilan po, yung pong ating northeast monsoon ay ini-induce po ng low pressure area. And then yung pong Visayas at Mindanao ay magkakaroon po lamang ng bahagyang maulap hanggang sa kung minsan ay maulap ang papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, at ang tinatayang agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius para po sa araw na ito. Ayan mga kababayan, ang inaasahan natin magiging lagay ng panahon ngayong Lunes. Samantalang ngayong araw, ipinagdiriwang din po natin ang World Meteorological Day, no? Sir Manny, ano pong significance ng event na ito dito sa Pag-asa? Ang significance po ng World Meteorological Day para sa Pag-asa yung pong pagiging o pagkakaroon ng milestone na nakaabot po ang Pag-asa ng 150 years. And then, the World Meteorological Organization encourages young people to learn more about our weather and climate system and to join the crusade against climate change. At dahil sa 150 years na inabot na po ng Pag-asa, no? Ano po ba yung mga aktibidad na naka-line up ngayong araw para sa ating mga empleyado ng Pag-asa? Narito po yung mga aktibidades na isa sa katuparan po ng Pag-asa at ng Pag-asa employees para po sa araw na ito. Tulad po ng aerobics or Zumba and Fun Games, flag ceremony, Thanksgiving Mass, motorcade,
cutting of ribbons, opening of exhibit Pag-asa Then and Now, press launching of Pag-asa new services, storm surge warning, signals, modified tropical cyclone warning system, new website, and USAID support to Pag-asa, technical assistance, and simplification of weather climate information materials, scientific forum, poster making contest nationwide sa March 16 po yaon, employee loyalty award, conferment of Win-Bain award. Tulad po ng ating nabasa doon po. So ayan mga kababayan, marami pong nakalinyang mga aktibidad ngayong 150-year anniversary ng DOST Pag-asa kasabay ng World and National Meteorological Day. So maraming salamat po Sir Manny Mendoza, ang ating weather forecaster na naghahatid sa atin ng latest sa ating panahon. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Samahan nyo kami muli bukas, alas 5 ng umaga para sa nangunguna at nag-iisang all-weather program sa bansa, ang Panahon TV. Ako po ang inyong weather girl April Enario at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Magandang umaga sa inyong lahat at ingat Pilipinas! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!